love Jesus. Ayan. Nakuha po siya na buo, praise God, sa Romans 8:28 at sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Siguro tayo dito, dear Light Gen, naranasan na natin na ibigin at umibig. Oy, umamin ka na. Sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. Yes. Thank you, God, dahil naranasan na nating ibigin. Firstly, ang ating Panginoong Jesus, inibig niya po tayo. Totoong tapat siya, makapangyarihan at malugod sa bawat isa sa atin. Of course, yung mga sinishare, pinagkukwentuhan na rin dati, our family members, magulang, mga kapatid, our friends, di ba? Special someone. Bawal pa tayo, no? Bawal pa na magka-special someone yung mga 19 below. Ayan. So, at tayo din mismo, naranasan natin ng umibig. The word love, sabi nila, it's unconditional, walang kondisyon. Love is patient, love is kind, sabi nga po sa Bible. Jesus, we know our Savior Jesus. So, pakita po natin yung tatlo na points. Ginamit yung tatlong punctuations po na ito. Dun sa una, love equals Jesus. Sa pangalawa, love, Jesus. And then dun sa pangatlo, gumamit ng exclamation point. Ate Joy, ano yung ibig sabihin ng mga yan? Pag-uusapan po natin isa-isa. Love equals Jesus. Sabi nila, ang cross, ang simbolo daw ni Jesus. So, the cross is equals to heart. Minsan nga, may mga t-shirt tayong ganito eh. Diba? Ano kaya ang meaning nito? Sige nga, tanungin ko kayo. Light Gen, bilang kabataan, love ba natin si Jesus? If we really love Jesus, maghanda tayo sa mensahe pong ito. Sabi dito, love is equal to Jesus, or Jesus is equal to love. May narinig ako sa verse of the day sa YouVersion ng Bible app. Sabi niya, we sin. Nagkakasala tayo. Oo, mahal tayo ng Panginoon. Ang bawat tao, mahal niya. Pero nagkakasala pa rin tayo. We sin. At bakit tayo nagkakasala? Dahil gusto mo ba? Dahil sinasadya mo ba? We sin by mistake. Dahil nagkakamali tayo minsan, hindi natin sinasadya. Hindi mula sa puso. Pero minsan, by purpose. We sin sometimes by mistake, sometimes by purpose. Alalahanin nga natin, may mga panahon ba na nagkasala tayo by mistake? Oo, I admit, nagkasala ako doon. Pumalpak ako doon, nagkulang ako doon. That's by my mistake, I admit. Pero may mga kasalanan ka ba na ginagawa na alam mong kasalanan yon pero pinipili mo pa rin siya na gawin? We sin. At yun, yung mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. What is sin? Naiisip, nasasabi, nagagawa na hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. After all, wala pala talagang holy kung di ang Panginoong Jesus lang. Ni isa sa atin, hindi karapat-dapat kahit mag-pray man lang. Kahit mag-worship man lang. Pero salamat dahil may Panginoong Jesus tayo. Sa 1 Pedro, chapter 2, verse 24. Sabi dito sa verse, siya mismo. Sino siya? Si Jesus. Sino siya? Lakasan natin. Sino siya? Si Jesus ang umako sa ating mga kasalanan. So sabi kanina, nagkakasala tayo. Pero salamat dahil inako na yon
ng ating Panginoong Jesus. Ate Joy, alam ko na yan, napako si Jesus sa cross. Alam na natin, pero totoo ba na nagsisink in yon sa isip at puso natin? Inako ni Jesus yung kasalanang dapat sa akin. Yung parusang dapat sa akin. May kapalit yung ginawa ko na yun eh. Pero inaako niya. Nang ipako siya sa krus upang iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Right, Jen? Pag-isipan muna natin itong part na to. Nang ipako siya sa krus upang iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Ipinako si Jesus sa krus. Bakit? Para iwanan na daw natin yung kasalanan at mamuhay ng matuwid. Tanong, nagagawa na po ba natin? At kailangan tayong palagi na magbantayan, magtulungan, at lalong lumapit sa Lord. Ni isa, hindi po karapat-dapat. Ano ang pakiramdam na may umako ng kasalanan para sa'yo? Siguro, kahit isang tao, walang aako ng kasalanan mo. Siya na lang, yung ipako sa krus para sa kasalanan mo, siya na lang yung mamatay for you. Eh di kaswelo mo naman. Sino naman yung aako ng mga kasalanan mo? Eh ginawa mo yan. May kapalit yan. May mga consequences. But Jesus came para sa bawat isa sa atin. Palakpakan naman natin ang ating Lord. God is so loving, God is so faithful. Dumating ang Diyos para sa'yo. Huwag tayong masanay na naririnig natin ito. Jesus loves you. Personal yon. Mahal na mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi deserve ng bawat isa, maging ako. Pero ginawa niya yon dahil mahal ka niya. Praise God. Sa oras na ito, kung tinatanggap mong nagkulang ka, nagkasala ka sa Diyos, baka panahon na para tanggapin mo yung kanyang regalo. Regalong buhay na walang hanggan. Regalong lugar sa kalangitan. Regalong hindi kung sino-sino ang makapagbibigay. A special gift. A gift of salvation. Kung tinatanggap mong makasalanan ka at kailangan mo si Jesus, tayo ka sa kinauupuan mo. Lord, tatayo ako kasi umaamin ako kailangan kita. Salamat sa pag-amin. Lord, kailangan da kayo po. King Beko, kailangan ko po kayo sa life ko. Malayo po sa inyo, Panginoon, wala po akong magagawa. Lord, hindi ko kaya malayo sa iyo. Sa mga verses na ipinakita kanina, kalakip, promises. The promises of the Lord. Kung seryoso ka, nais mong tanggapin ang regalo ng Panginoon, buhay na walang hanggan, kausapin mo si Lord ngayon. You pray, Lord, thank you kasi mahal mo ako. Lord, thank you, iniwan mo ang langit para sa akin. Lord, thank you, inako mo yung mga kasalanan ko. Lord, thank you, tinatanggap ko ang regalo mo para sa akin. Tinatanggap ko ang mga pangako mo para sa akin. If you really are serious, sabayan ako sa panalangin ito nang may tinig. Hayaan mong marinig ng sarili mo, hayaan mong marinig ng katabi mo, at ng kaaway na seryoso ka sa pagtanggap sa Lord. Lord Jesus, Lord Jesus, nalaman ko sa araw na ito
ang pagmamahal mo pagmamahal para sa akin. para sa akin. Thank you, Lord, Thank you, Lord, dahil inako mo dahil inako ang lahat ang lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan. Patawad po sa mga kasalanan na aking nagawa, sinasadya man Sinasadya man o hindi. o hindi. Patawarin mo ako, Patawarin mo aking Panginoon. aking Panginoon. Ako'y nagsisisi Ako'y magsasalamat sa aking mga nagawa. sa aking mga Sa araw na ito, nais kong tanggapin ka nais kong tanggapin bilang Diyos bilang at tagapagligtas pagligtas ng buhay ko. ng buhay ko. Ikaw ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tulungan mo ako na makilala ka, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Lord. Thank you so much, Jesus, for your love sa bawat isa. Sa amin pong pagpapatuloy, mangusap ka sa aming isip at puso. In Jesus' name, amen. Tayo pong lahat ay makaupo. Our second point, love, Jesus. Sino dito mahilig magsulat ng letter, handwritten letter? Ah, okay. Yan. Ang sweet kaya nun, di ba? Effort. Kahit in-AI lang. Uy, hindi. Siyempre, mula sa puso. Ne? Sulatan mo yung mahal mo sa buhay. Love, and then your name. Nagmamahal. Ano ne? Pedro. Ano ne? Yan. Yours truly. Respectfully yours. Ito naman, love, Jesus. So may nais sabihin ang ating Lord sa bawat isa. Funny that I am typing yung verse na tinatype ko sa Google, yung verse na 1 Corinthians chapter 2 verse 9. And then, nung nag-type ako, kaya ayan, nasa unang Pedro yung mga verses po natin. Ang nai-type ko, 1 Peter chapter 2 verse 9. Kaya itong verse po yung lumabas. We're praying na ito ang message ng Lord sa bawat isa. Mahal tayo ng Diyos at may nais po siyang sabihin sa atin. Ngunit kayo'y bayang hinirang, mga maharlikang pari. Hinirang means recognized. Maharlika, ibig sabihin, hindi ka dukha. You are a royalty. At mga mamamayan ng Diyos. Mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Probably meron tayong mga first-time guests dito. Meron ba? Patingin ng kamay. Kung meron tayong first-time guests, meron, iilan. Meron ba dito second time, third time? Meron dito 1 month na nakakasama natin sa Lightside. Wow, praise God. Yung iba 2 months na, 5 months na, 1 year na, 5 years na. Hindi aksidenteng nandito tayo. Tandaan, walang aksidente sa mundo. Alam ng Lord na dadating ka ngayon. Alam ng Lord na makikinig tayo sa salita niya ngayon. There's no such thing as coincidences. Or coincidence, kahit isa. No? Hindi aksidente ang lahat ng ito. Pinilit ka, in-invite ka, nandito ka, praise God. Last week nga, November 1, pero nandito ka pa rin. Praise God. Diba? Ibang level yon. Pinili tayo ng Diyos. Tanggapin ang katotohanan yon, mahal ka ng Diyos at pinili ka niya for a better and a greater purpose. Bakit ka niya pinili? Upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Kumusta ka na? Naranasan mo na ba ang miracles ni Lord? Yung kwentology mo.
Mula nung narinig natin to kay Bishop Oriel, kumusta? Na-share mo na ba yung kwento mo sa iba? Na-share mo na ba yung testimony mo sa iba? Yung ginawang milagro ng Diyos sa buhay mo. And if yes, congratulations. Kasi nagagawa natin yung purpose natin. Mula sa kadiliman, tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Bakit natin kayang gawin ang lahat ng ito? Dahil ba magaling ka? Nagagawa mo yung mga activities, performance tasks, mga projects sa school. Taas nga ng mga quizzes mo eh. Natapos nga yung second quarter. Nandito ka na ngayon sa third quarter at buhay na buhay ka pa rin. Di ka pa rin nagda-drop. Bilang college student, abot na abot pa yung grade mo dun sa requirement na grade. Praise God! Dahil magaling ka, dahil magaling tayo, kundi dahil tapat ang ating Panginoon. Our God is faithful. Amen. Amen. And then last one, love Jesus. Yung may exclamation point. Sa ating mga grammar Nazi, meron tayong tinatawag na capitalization. Kung full sentence na yan, dapat capital L, love Jesus. Pero meron din tayong tinatawag na ellipsis. Pakita po natin yung next slide. Meron yan hidden word, you. So this is what we call ellipsis in English. You love Jesus. Like Jen, this is a command. Abe-abe tamo, luguran tayong Ginoo. Na? Karang ka-cell group tamo, ka-network tamo, kaya abe mong ministry, kaklase mo na atsukeni, abe-abe tamo. Sama-sama tayo, mahalin natin ang Panginoon. Yung iba nga, nagsasama-sama para mag-food trip, mag-samji. Manood ng sine. Yung iba nga, nagsasama-sama sa ibang mga gawi. Bagay na hindi nakalulugod sa Lord. At bakit hindi tayo magsama-sama na mahalin ng Diyos? Diba? Abe-abe tamo. Sabihin nga natin yun, abe-abe tamo. Sama-sama tayo. Mahalin natin ang Lord. You love Jesus. Let us love Jesus. Tayo naman ngayon na naiintindihan na natin that love is equals to Jesus. Ngayon na naiintindihan na natin na pinili tayo ng Diyos. Tayo naman ngayon, subukan natin na ibalik sa Diyos yung love natin sa Kanya. Dahil kahit anong gawin natin, di naman natin matatapatan ang pag-ibig ng Lord sa iyo at sa akin. And why not try? Let's try Jesus. Anong mangyayari sa iyo kapag sinubukan mong i-reciprocate yung love niya sa'yo? Why don't you try? Why don't you try and see kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo? Sole reason, bakit ako maglilingkod? Bakit ako sasama sa isang ministry team? Bakit ako mag-e-encounter? Bakit ko naman babasahin yung Soynil? 10 lessons. One reason. Let us have one reason daily. Dahil mahal mo ang Lord. Mahal ko ang Lord. Bakit ako nandito sa Descendants? Kasi may pogi? Oh no! Dahil mahal ko ang Lord. Amen? Bakit naman ako maghuhugas ng pinggan sa bahay? Dahil mahal ko ang Lord. Bakit naman hindi ako mangungopya para mas madali? Bakit hindi ako magpapakopya? Dahil mahal ko ang Lord. Dahil mahal natin ang Lord. Bakit ko igagalang, rerespetuhin ng magulang ko? Dahil mahal ko ang Lord. Bakit naman ako magpapakita sa Light Shine Weekly? Dahil mahal ko ang Lord. One reason, you love God, I love God. We love Jesus. Amen? Now,
This is the exciting part. Pagkakataon na maghandog sa Lord. Haro? Sasabihan tamo, love tayo in Lord. Tinanong ko kayo kanina, mahal mo ba ang Diyos? Opo. May tumatango kanina. O siguro alam mo kung sino ka. Tumango ka, sumagot ka ng oo. Opo, Ma'am Joy, kaluguran king Gino, Ate Joy. Kaluguran king Gino, 10 years na ako ken GBC. Ate, first time kitang narinig, pero love ko ang Lord. But this is the greatest challenge. Project birthday gift to Jesus. Tayo'y magkakaroon ng birthday gift to Jesus. Dear Light Gen, ito'y pagkakataon na tayo naman yung magregalo. Sa totoong may birthday sa Pasko. Ika kanyan, Pasko, buri mo bayo ka sapatos eh. Oh. Buri mo, Pasko, manikwa ka nga ginaldo. Birthday mo. Opo, Ate Joy, December 25 birthday ko. Sige, di ka birthday mo si Jesus. Or, sorry, di ba yung iba hindi naman daw exactly yung December 25. But it's remembering that our Lord Jesus ay isinilang, nagkatawang tao, para sa iyo at para sa akin. Birthday gift to Jesus. Tayo'y bibigyan ng pagkakataon na maghandog sa Panginoon. Imagine, ang hahandugan mo ay ang may-ari ng langit at ng lupa. Ang hahandugan mo ay ang may likha sa'yo. Ang hahandugan mo ay yung una na naghandog ng pagmamahal sa'yo. How awesome is that? Ate Joy, baka financial yan ha? It's up to you. It's up to you. Ngunit tayo ay magkakaroon ng birthday gift to Jesus. Be excited, be excited. Dahil ang Lord, kailanman hindi natin malalamangan, hindi natin mahihigitan. Pag naghandog ka sa Kanya, siguradong alam niya ang laman ng iyong puso. Alam niya ang pangangailangan mo. Alam niya yung ipinangako niya sa'yo. Alam niya yung request mo. At Pasko na, sanay na sanay tayong tumanggap ng regalo. Why not this Christmas 2025, magsimula tayong masanay dahil mahal tayo ng Lord, tayo naman yung nagbibigay ngayon ng regalo. Praise God! So let us have the summary, yung 3 po ulit. Sana pag makita natin yung mga punctuations na ito, yung equals, yung comma, tsaka yung exclamation point, tsaka yung hidden na you. Love equals Jesus. Love Jesus. You love Jesus. Whenever we see these 2 words, love and Jesus, may we be reminded sa usapan natin ito na matapat, malugod ang ating Diyos. Let's show our last verse, 2 Timothy chapter 4, verse 7. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. This is Paul saying, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kausap niya rin dito yung mga kasama niyang naglilingkod sa Diyos. This is our dream, the dream of every Christian. Kunin man tayo ng Lord, or dumating man ang Lord, patagalang dintanging bagyo, tapos dintang ni Lord na, what if? What if hindi na pala darating yung Monday? Tapos darating na si Lord. Or what if hindi mo naabutan yung Monday? Ate, wag naman. I still love my life. I still love my life too. But that is not yours.
pinahiram lang ng Diyos sa bawat isa sa atin. At siya lang ang tanging makapagdidesisyon kung hanggang kailan niya yan ipapahiram sa'yo. Yung song kanina ni Joseph Taguinod, inawit ulit natin, nakapag-reflect ulit tayo. Praise God! This is our goal. The goal of every Christian. The goal of every follower of Jesus. Na natili akong tapat sa pananampalataya. I want to ask you, what is your response? Anong reply mo sa Lord? Ngayon alam mo na mahal ka niya, pinili ka niya, at bago ka pa man magandog ng regalo sa Kanya, may higit na siyang regalo sa inyo. What is your response? Anong reply mo sa text ng Lord sa'yo? Niimbitahan ko ang bawat isa na tumayo at sabay-sabay po nating basahin muli ang verse po na ito. 2 Timothy chapter 4 verse 7. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1, yung mga nakababasa, go. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong tapuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ano? Yung mga paligsahan ng buhay mo. Si Paul, puspusan daw siyang nakipaglaban sa paligsahan. Ano yung mga race ng buhay mo? Challenges? Problems? Behind all this, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yun ang sinasabi ng Bible. Kinaya ni Paul, it's past tense, nanatili akong tapat. Dahil ba magaling siya? Dahil ba malakas siya? No. Our God is so faithful. Our God is so loving. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Sa ating pagyuko, sabihin natin ngayon sa Lord ang ating response.